Nasa linya na po natin ang isa pa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba po kundi ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Margaret Francel Padilla. Good morning, Colonel Padilla, ma'am. Magandang umaga, Ma'am Tuesday. Magandang umaga, Sir Christian. And magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Yan. Ma'am, kanina nag-uusap kami ni Christian. Sabi namin, ako talagang yung election activity ngayon, napakasigla na, napaka-colorful na. Pero hindi pa rin maaalis sa pagkaganitong panahon. Colonel Padilla, yung pagbabantay syempre ng AFP dahil may mga lugar na mataas yung tensyon dahil dun sa tunggalian ng mga local candidates. Kumusta po ba naman ang inyong pagbabantay at saan mga lugar po ba itong tinututukan ngayon ng AFP? Yes, Ma'am Tuesday, no? Ang ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, under nga po ng umbrella po ng COMELEC, no? Katuwang natin ang PNP and other government agencies sa pag-ensure po na magkaroon tayo ng peaceful elections. So ngayon po na talagang well on the way na po itong ating election season, no? Tinitingnan po natin itong mga security challenges natin, yung mga threats natin, ma'am, from itong mga GTGs, yung mga local terrorist groups natin. Meron din tayong tinututukan dyan, ma'am, na mga private armed groups and other hostile actors po. Meron pa tayo dyan, ma'am, no, other risks involved, katulad po ng mga clan feuds natin, ng mga RIDO, and of course, meron din po yung posibilidad ng political violence. Meron pa rin palang RIDO, ma'am? Opo. Meron pa rin po, ma'am, mangilan-ngilan po, but kinokontrol naman po and aksyonan naman po ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas tuwing meron pong mga ganyang insidente, ma'am. And sa mga lugar na iyan, bigyan mo nga muna kami kung saang halimbawa ng mga lugar, yung alerto, yung ating mga sundalo. Ito, ma'am, no, under ng Philippine National Police po, binibigyan po tayo ng particular areas of concern. Right. So ito po yung nagiging baseline po natin para sa deployment po ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Dito po, ma'am, ang binigay po sa atin, meron po tayong 188 towns or cities po na under po ng category yellow. Ito po ang tinatawag nating areas of concern. Okay. Meron din po tayong around 177 towns or cities under category po ng orange. Ito po ang areas with immediate concern po. And yung 38 towns and cities po, category red po ito. Ito po yung talagang heightened po yung situation natin. Ito po yung areas with grave concern. So all over the Philippines, ganyan po yan. Naiulat na din po natin na around 18,000 po na AFP personnel ang committed for these elections. But ito po nagva-vary pa rin, ma'am, no? Maari pa rin po itong tumaas dahil ang strength naman po ng AFP, pwede pa rin po natin i-deploy anytime po. So as need be po, pwede pa rin po tayo mag-augment dito sa talagang nakatalaga natin for the elections po. Kumbaga, depende sa sitwasyon ng mga lugar na yan. Opo. Yes, ma'am, no. So ang ginagawa natin diyan, ma'am, no, we also are manning checkpoints, nagse-secure po tayo yung pagtransport ng balota, yung precinct. Yan po, over and above dun sa mga nabanggit po natin kanina na mga operation po na ginagawa po natin. Given that situation, ma'am, yung mga color-coded areas, kung tawagin natin, the areas of concern, immediate concern, grave concerns, ano ang level of security alert na meron dyan sa mga lugar na yan? Ito nga, nagva-vary po, no? So, the greater the concern po dun sa area, may kumukulo ang linya. Try natin ulit yung line. Marami din pala ang binabantayan ng AFP. Imaginein mo, 38,000 yung pinakamaraming towns and cities na under red category. Sabihin, grade. mainit. Napakainit. Ang sitwasyon dyan sa mga lugar na yan. 177,000 naman yung orange. Immediate. Orange naman yun. Immediate concern. And then the yellow. 188 areas of concern na yellow. 18,000 soldiers o sundalo ipakakalat. Yan kaya ay sasapat para tiyakin ang kapayapaan dyan sa mga nabanggit na lugar na yan habang papalapit ang eleksyon. Nasa linya ulit natin si Colonel. Colonel, naputol po yung linya nyo. Ano po? Ito, yung tanong ni Christian, yung 18,000. Oo, 18,000, ma'am, nabanggit yung bilang ng mga sundalo. Pero ma'am, sa dami nung nabanggit yung bilang ng areas of concerns, etc., na color-coded, sasapat ba yung bilang ng ating mga tauhan habang papalapit ang halalan?
Yes sir, no? Sabi ko nga po kanina, nagva-vary po ito. Yung 18 po, hindi po yung fixed, no? Yes. Ito po yung mga bilang po na binigay ng ating branch of service para po sa mga nagmaman sa checkpoint, sa mga nakadetail po sa precincts and all. Pero sabi nga natin kanina, there are certain challenges po, no? For example po, meron po tayong na-monitor na may insidente sa isang lugar. Then yung mga tropa po natin sa isang malapit po na headquarters o malapit po na unit ng AFP, mag-augment po yun, no? Magre-react po doon. So hindi po talaga fix ito pong numero natin. Moving sila, from one point to another. Depende doon sa kung saan merong naganap na insidente. Yes, ma'am. Yung buong AFP po, ma'am, talaga pong naka-alert tayo dyan. Kasi po hindi naman lang po election yan, no? At the Right. same time, ma'am, continuous din po yung operations natin for internal security operations. In tandem po gaganap yan. So at any one time po, all of our troops can very well react to certain situation. Pag meron din po tayong HADR po, no? Pag meron pong mga sakunang dumarating, nandiyan din po. Meron po kasi tayong mga specialized units for certain situation. So, yun po yung i-deploy natin accordingly po. Alright. Nabanggit nyo kanina, ma'am, yung private armed groups. Oo. Sa ngayon po ba, ma'am, mayroon ba kayong mga nababalitaan na o may intelligence information kayo na mga local candidates na mayroon pa rin Gumagamit. private armed groups ginagamit yung kanilang mga pribadong armadong grupo para i-take advantage yung sitwasyon pabor doon sa kanilang kandidatura? Ito po ma'am, tinitignan natin lagi na possibility. So dito po sa law enforcement, no, katuwang po natin ang Philippine National Police dito. Sa kanila din po ang peace and order po. So sa mga ganyan ma'am, hindi po natin laging isasantabi ang any posibilidad. Mas maganda po na lagi po tayong on alert, no? And we do not undermine po the possibilities of this happening. So dahil po may mga experience po that tayo in the past, mas mabuti po na maging mapanuri po tayo and deployan na lang din po natin accordingly. Alright. Colonel, habang papalapit yung election, ano yung pinaka-crucial na dates o panahon ang binabantayan ng Armed Forces of the Philippines? Ito naman sir, basta po yung kung ano po yung i-declare po ng COMELEC, no? We are under their umbrella nga po kung ano po ang ibigay po nilang role po AFP. Sa side po naman namin, always on alert naman kami sir. Any incident po, agad po tayong ma-action. Alright. Ito bang ma'am, yung permit to campaign fee sa mga politiko Oo. na gustong mangampanya doon sa mga lugar na balwarte na mga rebelde. May ganito pa ba na umiiral? Ito ma'am, sa PNP po natin i-defer ma'am, no, itong mga ganito, and sa COMELEC din po. Sa side po ng AFP, more on the security aspect po ma'am ang binibigay sa amin ma'am. An augmentation. And sabi nyo, more on security. Mayroon bang Opo, ma'am. nagre-request sa inyo ng security doon sa mga lugar na maiinit yung tunggalian ng mga local candidates? Kung ang sa amin ma'am is hindi po kami nire-request ma'am, no, kami po ay i-deploy po accordingly ng aming ground commanders. So lahat naman po yan, we trust po yung ating ground commanders to be on top of the situation always. So ang sabi ko nga po, under po tayo on the umbrella of COMELEC during this election season. So kung ano po ang pa-deployan ng COMELEC sa atin ma'am, de-deployan po natin. Alright. Itong isa pang paksa na gusto namin itanong sa inyo, Colonel Padilla, ma'am. Yung lumabas nitong nakalipas na isang linggo, magiging mas madalas daw yung at marami pa yung military exercises ng AFP kasama yung iba pang mga kaalyadong bansa natin. Ano po bang mga bansa ito at ano po ang plano para sa mga bagay na ito? Yes, ma'am. Ito po, yung marinig niyo po doon na mga past few weeks po, no, nagkaroon na nga po tayo ng mga multilateral maritime exercises po. Right. So ito po, we are strengthening po our alliances with like-minded nations and well-meaning nations. Napakarami po kasing bansa, no, na iisa po ang goal katulad po ng Pilipinas. That is to maintain a free and open Indo-Pacific. So makita niyo po, nandyan po yung kanilang commitment to really support the cause of having this happen. So ang nangyayari po dito, nagjo-join po, nagsisignify ng mga intentions ang iba't ibang bansa. So nagkakaroon na po tayo ng active participation. No? Dati po kasi balikatan natin, ma'am, US and Philippines lang yan. Right. Ngayon po, yung last year was one of the biggest. We had an active participation, not just from the US and the Philippines, but we have Japan, and we also had France joining us in the maritime asset. And Australia, nandun din po. Over and above that, there were 23 countries
who were there to act as observers. And so nakita po nung itong ibang bansa yung pong kahalagahan nitong mga exercises na ito. And yun nga po ma'am, no, nag-join na rin sila actively. So nitong natin, MMCA po natin, nandyan po din yung Japan and Australia, ma'am, no, nag-join na rin sila. So hopefully po ma'am, in this coming months and days po, dumami pa po ito to show po our strengthened alliances with all of these like-minded nations. Parang anong bagay ang parang nag-convince doon sa ibang mga kaalyado nating bansa na maki-join na rin dito sa ating ginagawang military exercises? Ma'am, kasi ito po usapin natin tungkol dito sa West Philippine Sea and South China Sea in general. It involves a lot of countries po, no? This is a very big area po, no, ng possibilities for trade. No, so there's a lot of opportunities po dyan. So yung pong mga at any one time parang EDSA yan mo is bustling with maritime activities. Yung mga delivery po ng goods natin, dyan po dumadaan, no, yung mga minamanufacture na mga goods. Right. So yun pong buong mundo actually ay ano po, no, meron po silang stake dito sa usaping ito. Kasi nobody wants to to pay a particular country taxes or tolls just to pass through this economic channel. So ito po kaya nga po ang iba't ibang bansa tinitingnan po ito as an avenue to have it be maintained as a free and open po, no, area. So ito pong Indo-Pacific, we want it to be free and open po. Colonel, during these joint maritime patrols and drills, may namamataan ba tayo palagi ng mga barko o mga puwersa ng China? Yes sir, no. Lahat naman po ng ito, for every activity po sir, iniuulat po natin ito. Itong nahuli po, may namamataan naman po tayo, mangilan-ngilan po, no, may tatlong vessels, ganun. But at a certain distance po ito, and hindi naman po sila nagdi-disrupt nitong mga activities po natin. Overall po, all of this MMCA that have been conducting, they were all very successful po, and all the exercises that were planned were executed accordingly po. Colonel, may nilabas ang Chinese Embassy, particularly ang spokesperson ng Southern Theater Command ng China dahil kaugnay nung joint patrols noong February 13. And then nakalagay dito, and I quote, he pointed out that the attempt of the Philippines is to cover up through military provocations and media hype its illegal infringement on China's maritime rights and its deliberate undermining of peace and stability in South China Sea. Sir, ito po overall, no, if we look at this, the arbitral ruling in 2016 has ruled in the favor of the Philippines. Therefore, sir, our right is our might. Yun pong international laws ay nasa likod po ng ating bansa. So in this case po, no, na-identify naman po dito sa UNCLOS na ruling kung ano po yung ating maritime zones, yung ating exclusive economic zone. And ang magandang i-point out dito, sir, ang bansa po natin, we are not expansionist, no? Hindi po tayo nanghihimasok sa ibang property po ng ibang bansa. Tayo po are merely defending our own territory na nakakapaloob po sa international law. So sinabi naman na po ng international na batas na ito pong exclusive economic zone, ito pong sakop niya, yan po ang dinidefend natin. Hindi po tayo nag-e-expand sa iba pong lugar. Right. Sabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan, wala tayong pantapat dyan sa monster ship ng China. Aminado naman siya dyan. Pero sa kabila niyan ay magpapatuloy daw po yung ating pagbabantay sa ating mga teritoryo. May pagbabago ba o adjustments na ipatutupad ng AFP bunsod nung nagpapatuloy na pagtambay-tambay ng monster ships ng China dito sa ating mga teritoryo? Ito po ma'am, no, tinitingnan natin yan. Sabi nga natin, we defend our territory po. So we leave that po to the ground commanders. Kung makita nyo po ma'am, no, nitong huling insidente po, nakita natin in police how our ground commanders have been reacting on the situation on the ground. So, ito ma'am, tuloy-tuloy po natin gagawin ito. We will see and look at all the different possibilities. Of course, we will not divulge operational matters, but ina-actionan po natin lahat ito. Ang sabi nga po natin, hindi man natin kayang tapatan yung kanilang instrumento at kagamitan. We are continuously modernizing and we are strengthening our alliances nga po with our like-minded nations. Over and above that, po natin to upskill the skill set din po ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas
And of course, we are recruiting a lot of manpower po with our reserve force na augmenting us as force multipliers. So marami pong ginagawa ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Tuloy-tuloy po ang mga operations po na ginagawa po natin. Colonel, last on my end, nasa bansa pa ba o nasa Teritoryo. ECC pa natin, na teritoryo natin, itong mga barko ng China, particularly itong monster ship? Sa ngayon, sir, ang nag-uulat po ng lahat ng ito yung sa atin pong Philippine Coast Guard. So at any one time po kasi, sir, nagba-vary po ito yung location po niya. So monitor lang po natin, sir, kami naman po, we are augmenting the Philippine Coast Guard dito po sa law enforcement operations po dito sa West Philippine Sea. At any one time naman, sir, nandiyan po ang ating Philippine Navy patrolling our waters, and kapag mayroon naman pong dumasok sa ating area, we shadow them accordingly po. And we also execute the necessary challenges, sir. Alright. With that, Colonel Padilla, ma'am, salamat po sa oras po ninyo at sa uulitin, ma'am, ha? Wag po kayo madadala. Yes, ma'am. Happy Sunday po. Happy Sunday po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Babalik po kami ako. Hilingan, walang pinoprotektahan.